Kakapasok lang OMG, pinalabas na. Marcoleta, heto na, mga resibo, di makapaniwala, kamera. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Mga pahayag ni Senator-elect Rodante Marcoleta. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin at bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Syempre suportahan natin yan si General Macanas. Pakibisita nyo ang The General's Viewpoint. Pagpatuloy natin. Sa programa nila sa Net25. Napakagandang pakinggan. He has a lot of confidence sa kanyang sinasabi. Patay na ang impeachment, sabi niya eh. Kaya nagmisa na sila eh. Patay na. Hindi pwedeng tatawid ang impeachment from 19th to 20th Congress habang nandyan ako. Yung Senate President daw, delikado siya pag sabi na okay, nakatawid na o tuloy na ang impeachment sa 20th Congress. Delikado daw, baka hindi siya maging Senate President. Ang galing. Ito, pakinggan natin ha. Opo. Nandun na ako eh. Pero sa... Yun ang tangkain. Yun ang ibig ko sabihin. Wala pang nagsabing, ang pwede lang magsabing merong finality dyan, yung Korte Suprema. Lahat pwedeng mag-express ng view na sa tingin ko pwedeng itawid, pero walang konsekwensyon, walang legal konsekwensyon. Ngayon, kunwari pinag-usapan na pwede bang itawid? Hindi pa nakatawid. Pinag-uusapan lang na pwede itawid. Kasi sinasabi nyo na pagdating ng 20th Congress, nakatawid na. Hindi. Hindi. Kanya malamang magdadaan din sa botohan yan, no? I-divide din ang House. Yun nga yung nakikita ko senaryo. Paano mong naitawid? Hindi ba? Ayan, Paano mong Si itatawid? Kong Marcoleta yung nagsasalita eh, no? Kasi tingnan mo na lang. Si Tito Sen tsaka si Kong Marcoleta parang magkaboses. Ang dami nating jurisprudence, ang daming desisyon na yung naunang kongreso, hindi niya pwedeng i-bind yung susunod na kongreso. Lalong-lalo na yung mga miyembro na hindi naman nag-participate doon sa mga naunang pagtatalo doon. Di ba? Hindi mo magagawa yun. Basic na yun eh. Kaya lang, pag-usapan lang natin. Pero huwag kayong magpukunwari na habang pinag-uusapan natin, nakatawid na. Don't even think about it. Yun ang akin. Kasi nakikita ko senaryo dyan, pagka, parang ang hirap nga, no? Nag-aalan ka na Senate President. So siya ang magsasabi na, magkumpit tayo sa impeachment court. Tutuloy natin. Hindi niyo pwedeng sabihin agad yun. Ba't niya sasabihin yun? Sino ba nagsabi na nakatawid na? Ayun. So, magsasabi muna, Pag-uusapan na nakatawid. O pagka sinabi mo na ngayon na nakatawid na, baka hindi ka man Senate President. Ayan. Pag-ingat ka. Okay. Parang pinag-iingat. Iputulin ko ba? May tagtag pa siya dyan mamaya. By July 28, July 30, yan na. Mabuo na yung Senado ng 20th Congress. Bago na. Ang unang gagawin nila dyan is magbobotohan muna sila kung sino ang magiging Senate President. Ayun. Ayan oh, yung apat na yan ang pinagpipilian. No, yang apat na yan ang lumalabas sa hula, no, na may kapasidad na maging Senate President. Ayan, syempre si SP, no? Chis Escudero, si Senator Amy Marcos, si Senator Rodante Marcoleta at syempre si Senator Tito Soto. Yan si Tito Soto, syempre dati ng ano yan eh, kumbaga dati ng Senate President. No? Sa tingin nyo ba mga katunay, sa apat na yan, sino ang maaaring maging Senate President?
Sa tingin nyo ba mag-i-stay pa rin si Cheese, no, bilang Senate President, o magbabalik uli sa pagiging Senate President si Tito Sen? O merong papasok na bago? No, alin sa dalawa? Si Senator Marcoleta ba o si Senator Amy? No? Pero ang dami talagang tayong nadidinig, no, na sa tabi-tabi na si Senator Marcoleta yung karapat-dapat talaga na maging Senate President. Oh, marami nagsasabi kasi parang lagi siyang hinahalin tulad kay Senator Miriam. Pareho silang matapang, parehong matalino, parehong rekta kung magsalita. 'Di ba? Yun naman talaga kailangan eh. 'Di ba? At saka si Senator Marcoleta kasi kilala na natin to. Alam natin to kung paano makipaglaban. Sa Kongreso pa lang alam na natin na kahit siya lang ang mag-isa na naninindigan at yung iba ay nagkakampihan na talagang hindi pa rin nababali kung ano yung paninindigan at paniniwala niya. 'Di ba? Si Senator Amy naman is, ayan, nandito, nakakikita natin, sumusuporta kay BP Sara, pero sa kabila nun, syempre, meron pa ring mga negative comments na lumalabas sa kanya. O pati dito kay Cheese na ganyan, kay Tito Sen. Basta, malalaman natin kung sino yung karapat-dapat talaga. So, matunog si Senator-elect Tito Soto. Laban sila ni Chis Escudero. Yun nga rin, si Tito Sen, no? May pag-asa daw na maging Senate President. Depende naman kasi sa kanila yan, sa mga senadors, kasi sila kasi magbobotohan yan eh. Kung ibabalik nila si Tito Sen eh. 'Di ba? Yung mga dagdag pang rumors ng Senator Amy Marcos, sabi niya, hindi. Sinasabi lang nila doon para makipagbardagulan ako kay Tambaloslos, sabi niya. So hindi ako naniniwala na contender si Senator Amy. Maraming nagsasabi. Kumbaga parang nilalabas na ni General Macanas Senator Amy. Kahit naman ako sa tingin ko parang hindi naman tatakbong Senate President si Senator Amy dyan. Hindi para siya dyan. Tama, parang lang, makapagbardago lang kay Tambi, parang ganun. Pero parang lang. Tingnan natin. Si Senator Marcoleta kaya, kaya? 'Di ba? Pero sa akin talaga, kung akong tatanungin, hindi dahil sa sumisimpatya ako kay Senator Marcoleta, syempre ako talaga, mas maganda yung bago, 'di ba? Mas maganda yung bago naman para malaman natin. Kaso syempre, baka iniisip maging bias ang ganito kasi nga alam natin si Senator Marcoleta na kung kanino nakakampi, 'di ba? Mamaya isipan naman siya ng masama. Yun naman ang matindi ron. 'Di ba? Pag-isipan lang hindi maganda si Senator Marcoleta. Kung uupo naman sila, mamimili, syempre, maaari din yung si Tito Sen, si Chis Escudero, syempre pag-iisipan din sila ng hindi maganda. 'Di ba? Parang wala bang pwedeng maging Senate President na iba. Yung talagang hindi machichismis ng kung ano-ano. Kasi lahat may yung apat talagang may butas eh. Kung makikita natin, syempre, si Tito Sen tsaka si Cheese, alam natin, nasa ticket ni BBM. 'Di ba? Mamaya mapag-isipan sila ng 'di ba? Yan ang dapat iwasan. Na Marcoleta, pwede Marcoleta. Kaya para sa akin talaga, ang malakas naglalaban, mas maganda talaga bago. Escudero and Soto. Kasi may kanya-kanyang block. According to Professor Malutikia, may ilang block. Si Tito Sen talaga kasi veterano na sa ganyan eh. Alam niya na yung paikot-ikot sa ganyan, lalo na sa pagiging Senate President. Tatlong malalaking block plus yung mali. May grupo ni Senate President Escudero, pito sila. May grupo si Tito Sito, pito sila. May grupo din ng mga Duterte, pito sila, di 21. Tapos may grupo rin itong si Hinteveros, Bam, and Kiko, tatlo lang. So, ang determining factor, kasi ang naglalaban, Escudero and Tito Sen. Soto, tig-pito-pito.
So, sabihin na lang natin na ang grupo ni Hontiveros kakampi kay Tito Soto kasi parang makamarcos. Kasi parang gusto nga talaga ni Tito Sen parang matuloy eh. Tuloy na yan. Parang ang nadidinig natin na parang syempre parang siya against siya sa mga nagiging desisyon ni Senator Cheese. Kaya yun nga yung nasabi ni General Macanas na Marcos siguro yun yung naging basihan. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko nga parang magkakaroon talaga ng nasilip sa bawat na gustong maging Senate President. Ilan sila? 10 lang. Ay, hindi pwede. Hindi sila mananalo. 10 lang. Kailangan ng 13. 13. Kung nag-merge, nagtulungan na, mayroon ng agreement ang grupo ni... Pero kayo mga katunay, tatanungin ko kayo, kayo, pabor pa ba kay Tito Sen na maging Senate President siya? Or pabor kayo na magtuloy-tuloy pa rin sa pagiging Senate President si Cheese? Pero 7 sila plus 7 grupo ng Duterte, di 14 na sila. 14. Kaya ako ang nakikita ko dito, ang magsi-Senate President, si Senator Escudero pa rin. Kailan ang usapan dyan is patayin natin ang impeachment. Parang may kapalit. Kung ako si Senator Escudero, independent yan, ganyan-ganyan lang, wais. Sinasabi niya, hindi siya pro Duterte, ayaw niya kay BP Sara, kailan hindi naman siya galit. Kailan hindi rin siya diehard Marcos loyalist. Ano yan? Independent. May sariling din yan. So parang pinapalabas niya sa gitna lang siya. Sana nga, 'di ba? Kasi nakikita naman natin close niya sila, alam nyo na, 'di ba? Dapat naman talaga kung Senate President ka, kailangan transparent ka. 'Di ba? Hindi yung may kinakatigan ka. Kaya kung siya independent, maganda talagang tingin 'yon. Pero syempre iniisip natin, 'di ba? Sino ba yung nagluklok na Senate President sa kanya diyan? Syempre si Subiri hindi naman bumitaw 'yun, parang sinibak si Senator Subiri diyan 'Di ba? Bilang Senate President. Tapos siya ang pinalit. 'Di ba? Syempre isipin pa rin may negative pa rin kay Cheese noon. Kung paano siya naging Senate President. So kung nagkampihan na ang Escudero Block and Duterte Block 14, sila Escudero ang magiging Senate President, palagi ko patay na ang impeachment trial. Kaya tama itong sabi ni Senator-elect Nano na patay na impeachment, nagmisa na ang unang gagawin dyan, botohan. Kung may Senate President na, i-discuss na nila ngayon yung impeachment. Yun na. May jurisdiction o wala? Botohan. Majority rules. 14 sila, di patay yung Parang dito lumalabas na maaaring maging Senate President uli si Cheese. 'Di ba? Dito. Parang siya yung mananalo. Pero di pa rin natin alam, marami pang marami pang pwedeng mangyari. Baka mamaya magulat tayo, hindi si Tito Sen, hindi si Cheese. Baka mamaya talagang biglang magbago. Depende pa rin. Depende pa rin sa panahon, sa tadhana. Depende pa rin sa magiging kilos ng Senado yan. Di ba? Bakit? Pati nga yung sa prosecutor, yahanan ulit nila yun wala rin So dapat may bago, no? May bago pa rin Pag sila magulat ka, baka mamaya si Hontiveros pa yung Senate President. Huwag naman, knock on wood. Mali. Para sa akin, wala pang naitatawid. Para sa akin, patay na Patay na. Kaya wala na, para wala na impeachment. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, di ba? Pag may patay, may misa. Pag may kasal, may misa. Wala namang kinakasal dun Ay, nako. Ali Salgado, narinig, wag nang itawid. Sinabi ni Kong Marcolita na nagpamisa na nga, di ba? Kaya patay na daw. Nagpamisa na, di ba? Dala-dala nga nila yung impeachment kay BP Sara. No, hindi nila pa sa harap ng pare
Pati ba naman yun? Grabe. Think about it. Maba Jalil, pag may patay, may misa. Kaya pinamisahan ang dokumento ng impeachment, kaya patay na. Binabendisyonan pa ata. Sige. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.